Inutusan ni Jun ang kanyang mga tauhan na isara ang mga pinto, sa kanya sinabi kay Wang na patatawarin niya ito kung hihingi siya ng tawad sa nangyari kahapon at mangangakong hindi na muling makikipagkita kay Yao. Ngunit tinawanan lang siya ni Wang, at sinabi na hindi niya inaasahan na ang isang kilalang gangster ay magiging duwag na kailangan pa ng buong soccer team para labanan ang isang tao. Uminit ang ulo ni Jun dahil sa pang-aasar ni Wang, pero alam niya na kapag umatras siya, mawawala ang respeto sa kanya ng mga tauhan niya. Sa kabutihang palad, lumapit ang pinakamagaling na mandirigma ng kanyang grupo para harapin si Wang sa isang laban, at tinanong muna ni Wang ang cube tungkol sa kanyang stats at lumabas na level 10 ang kanyang kapangyarihan. Dahil doon ay naisip niya na madali lang ito para sa kanya, pero pinili pa rin niyang mag-ingat at naghanda sa kanyang laban. Kinuha ng kalbo ang isang bola at buong lakas itong hinagis patungo kay Wang, bago sunod-sunod na nagpapakawalan ng mga suntok. Gayunpaman, madali lang itong naiwasan ni Wang at mabilis na napagod ang kalaban. Ngunit patuloy pa rin itong sumugod habang sinisigawan ng kanyang mga kaibigan, at bigla siyang nahuli ni Wang at binigyan ng malakas na suntok na agad siyang nawalan ng malay. Pagkatapos niyang itapon ang kalaban, hinarap ni Wang si Jun at ang iba pa nitong tauhan, na hindi makapaniwala na natalo ang kanilang pinakamagaling na brawler. Ngayon ay sinabi ni Wang na oras na ni Jun para lumaban, ngunit tumawa lang si Jun at sinabi na hindi siya isang tanga para lumaban ng mag-isa, at doon napagtanto ni Wang na magkasabay niyang haharapin ang lahat.